hapon po sa ating lahat. And as always, we bring you the latest news of the day in the next hour. I'm Denise Tan. And I'm Lourdes Vera. Anong pinaglalaban nyo? Anong araw? Anong ngayong araw? Well, huwag ma-distract. Know when to push ahead or stop. Hindi kailangan laging maingay o bayolente ang fight dito sa Afternoon Delight. Mentioned, it's Monday, August 26th, National Heroes Day. At yan nga ang dahilan kung bakit long weekend at na-extend ang bakasyon para sa karamihan ng ating mga kababayan. And we hope, of course, na hindi po kayo nabitin sa inyong mga bakasyon dahil 4 na araw na yan. Said with a lot of spite, I see. At sana po, syempre, we hope na nakapagpahinga kayo ng maluwalhati. Opo. At sana huwag kalimutan ng tunay na essence ng araw na ito at bakit tayo nagdiriwang ng araw ng mga bayani. Opo, ano? Dahil nung araw, sineselebrate yan once upon a time, sabay ng Bonifacio Day ngayon. No? So, November 30. Pero, sa totoo lang, dalawang pangalan lang ang by law ay merong sariling mga araw. So, the rest of them, at hindi lang naman si Bonifacio at si Rizal, ang mga bayani natin. The rest of them, nakadevote yung August 26. Yung last Monday ng August lagi ay National Heroes Day. Dahil napakarami nating mga nauna sa atin na nag-alay ng kanilang tapang at buhay at talino para tayo ay mabuhay lamang. I mean, yung susunod na henerasyon. Yun. Correct. And dahil nga gusto namin ay nakakapagpahinga kayo ngayong National Heroes Day, eto, sasabayan namin ang inyong pagkalma with our delight of the day na tea and wafers. So bakit nga ba tea and wafers? Medyo kakaiba, no? Kasi usually iba yung merienda natin, mga kakanin. Sa mga napasobra ang kain ngayong long weekend, bakit naman may gantong na-10 sa mga balita? Ito, katulad ng sabi ko, nag-a-assume sila, no? Oo. Lumamon tayo. Pampakalma. Judgmental. True. Ito naman, mga wafers, magaan lang din sa tiyan at pampaalis umay. Kumbaga Sige parang... I think that's chocolate. Tapos yung puti is vanilla. Mahilig ka ba sa wafers? Mahilig. Bakit? Kasi daling kainin eh. Kaya lang ang kalat. Ako hindi ako mahilig sa wafers. Hindi ka mahilig? Nangingilo ko. Ay, sa wafers? Oo. Ewan ko, bata pa lang parang, kumbaga, alam mo yung mga lata na puno-puno ng mga biskwit? Yun ang iniiwasan. Ito yung huling-huling matitid. Totoo ba? Ano yung Oo. kinukuha mo? Yung medyo maalat. Yung mga crackers. Yung mga, actually may mga biscuits talaga na pang tea. Diba? Pero ito, bagay ba siya sa tsaa? Interestingly, ang wafer ang isa sa mga may pinaka-matatandang kasaysayan. Panahon pa raw ng ancient Egyptians, may wafer na. Kung tutuusin mo. At itong mga tatak-tatak na yan, ay gamit ng parang iron press na ginagamit. Na same principle din sa ginagamit sa waffle. Yung waffle ay yung mabangong naaamoy natin pagpasok natin sa mga mall. Benta. May mga Belgian na ganyan. Alam ko, pag kinagat ko to, gaganon yung ngipin ko. Nagsisisi ka? Oo. Nga. Ay, ASMR. Nangilo ka ba? Nga. Hindi. Mamaya malalaman ko yung emosyon ko. Okay. Uy, bati muna tayo. Oo nga pala. Teka lang. Sige, punta muna tayo sa unang... Sino mga nakatutok ngayon sa Facebook? Sige, tingnan Hello mo po nga, sa sa lahat po ng mga fans ni Tita Denise. Ayan. Teka, force of habit, ang una kong hinanap, yung 92.3 True FM. Sige, Facebook muna tayo sumilip Yan, habang sige nga. maglo-load pa tong Aba, si Alex Fuentes sa katutok. Si Alex Fuentes ng Bacolod yan. Yan, suking-suki natin lagi yan. Si Alex Fuentes. Hello, Alex. Oo, sino pa ba? Oo. Uy, magparamdam po kayo mga kapatid, ha? Magparamdam kayo dahil babatiin kayo ni Tita Denise ang live. At syempre, gusto rin natin silang makasama sa ating kwentuhan. Correct. And you can also send us
kung meron kayong mga nakita na kailangan namin i-check o pag-usapan sa mga susunod na araw. That is a way for us to be able to communicate with each other. And speaking of usapan, ito, Lord, mainit na pinag-uusapan sa social media, lalo na nung weekend. The attempt of the PNP to serve arrest warrants to Pastor Apollo Quiboloy and his co-accused in Davao City. Lots of people have already reacted. Ang mag-amang Rodrigo at Sara Duterte, Senator Bato de la Rosa, etc., etc. Let's see For more some of reactions. the reactions. Medyo nakakatakot na ipinupuntahan nito, Tita Denise. Ito, sabi ng Executive Secretary Lucas Bersamin, the law must take its course. All right. Ayan, from the statement naman of the Integrated Bar of the Philippines, Davao City Chapter, it is calling for and insisting upon, quote, respect for the rule of law and sobriety in its application. This applies to our law enforcement officers implementing warrants of arrest as well as to the subjects thereof and the people affected by the implementation. All right. And on reports that some media practitioners covering the happenings in Davao City are being subjected to harassment, the NUJP, or the National Union of Journalists of the Philippines, also released a statement today, and part of it reads, the NUJP calls on all parties involved in the tension between the Philippine National Police and the Kingdom of Jesus Christ to allow media to simply do their jobs. We also remind all sides that the media is not party or not a party to these proceedings and are simply there for coverage. And that also means that they should not be subjected to verbal harassment and the threat of physical harm by KOJC followers who disagree with the ongoing operation, or with media's reportage of it and of the pending cases against Quiboloy and his co-accused. Regardless of their personal positions and emotions, media workers are expected to observe, gather facts, and to report, and not be cheerleaders for any of the personalities involved. Ayan, kanina kasi our very own mobile journal, Merimon Reyes, was the target of some KOJC members. Let's see this video. Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo. Wala pong bias sa nila. Wala po. Wala. So sinasabi nila bayaran daw ang media. Kayo na ho ang nakakita nun. Yan, pinalis tayo. Nako, it's getting ugly ha, Denise. Pero alam mo, itong very ironic na yung naririnig dati ng mga people who used to be in charge, people who used to be in power, are now talking about yung ini-ignore daw yung human rights ng administrasyon na ito, yung karapatan ng mga tao, freedom, etc., etc. Parang may tumawag yata, si Kettle Black, hinahanap si Pat, parang mga ganon, ano? Pero may mga nagsasabi nga siguro, this is bound to get ugly kapag hindi sumuko ang pastor and the police ay nagmumukha na rin kasing ineffective, no? Yung mga otoridad. So, on the other hand, yung pagbabawal din kasi daw ng ilang mga police na makabalik sa compound ng KOJC members kasi some of them live inside the compound and some of them work inside the compound. So, may issue yun. At ito na nga, from both sides are claiming na may violence na sila nararanasan. Ang ulat din ng spokesperson ng PNP, si Colonel Jean Pardo, sabi niya, may video daw sila that some members, sinasaktan din yung kapwa members para magmukhang... Oo, yun ang yun ang report na ay sinabi sa isang press con, Again, hindi po ang media dapat ang pinuputukan ninyo. Oh, that is straight up. There's no denying what happened to Mary Mon. At maya-maya makakausap natin ng reporters natin on the ground in Davao City. So please stay tuned for that. Moving on though to another social media story, as you saw some of the videos in Davao. From the Philippine Star, Australia gives millions of workers right to disconnect. Uy, naku, wag niyong bigyan ng idea ang joke lang. Disconnect? Paano pag ang trabaho mo ay matter of life and death? Oo. Teka, pakita natin yung... Halimbawa, surgeon ka, di ba? Sa ER.
Well, they say it really depends on the situation. But this is what, because alam mo nung nasa Australia ako, ma-share ko lang, na kitang-kita talaga that they want a balance between the work and yung life for you to be able to spend time with your loved ones. Kasi when I was there, Sydney specifically, 5 o'clock, sarado yung mga establishments. Wow. Whether it be a mall or an outlet, 5 p.m. Pati yung mga bar? Hindi tayo umabot dun sa mga bar eh. Was it? Oh, kasi work trip kasi yun. Tama. So- Hindi siya papasok sa mga bar, trabaho eh. But yes, they are working towards that. At yun na nga yung sinasabi nila na gusto talaga nila may balanse yung mga tao. And this is a law that's pretty similar already to some of the European and Latin American countries. Oo. Again, yung right to disconnect, kumbaga if it's after your office hours, mga late nights, pwede ka nang kumbaga hindi sumagot sa tawag, hindi sumagot sa email. Oo. Yan. Ito yung mahalaga dyan, Tita Denise. Oh. The stress of being forced to constantly answer unreasonable work Correct. calls and emails. Oo. Sino ba yung mga unreasonable work calls and emails, Tita Denise? Oo, sino nga ba? Halimbawa lang, Oo. nananahimik ka sa Paris, di ba? Oo. Patulog ka na. Oo. Sabi, pwede ka mag-live. Hindi. Bahagi ng trabaho yun. Correct. Pag mga gano'n, hindi ka pwede humindi. Oo. Anong show ba yan? Di ba? Yan ang dapat next question mo. Para sa anong show? Yan. Okay, sa Paris, di ba tama, I think 4-day work week na lang sila? Sa Paris? Sa France. Hindi. And many parts of Europe. Many parts of Europe, ganyan. And I think Australia was, the time that I was there, I heard nga that they were working towards that also. Oo. Kasi dalawa yung filosofiya dyan. Ano? Dahil nga sa makabagong teknolohiya, may mga opisina na ang mga sistema na feeling nila, pwede naman siguro, since may mga email naman, ganyan. Pero yung iba naman feeling kasi invasive na yung ganong mga approach. Halimbawa, may isang school of thought naman din na, alam mo kung ginagawa lang natin ang trabaho natin according to schedule, kumbaga, Dapat kasya. at hindi mo kailangang mag-overtime. At maaari mong tingnan ng mga to bilang parang a way of saying, nag-overtime tayo. Agree? And ano lang, no, very contrary lang to what's happening on, the eastern side of the world. Talking about Asia specifically. Ay, Because nako. alam natin, let's say sa China, I think Bawal sa Japan to. sa Japan, Hindi pwede I think yun. Korea also. But I know talaga sa China, they're implementing 969. 12 hours minsan sa Japan, umabot ng 12. At minimum lang yata yun, kung di ako nagkakamali. Kaya, ayan, well, luckily for some Australians, luckily siguro para sa iba, yung iba siguro mas gusto rin na mas mahaba yung oras nila. They are Oo. implementing a right to disconnect. Yung employers, medyo hindi sila agree Happy, dyan. Tingnan mo. oo. Like yung isang grupo, gaya po ng Australian industry. Okay. Paano, Tita Denise, naman kung okay lang ba ito kung hindi ka naman 8 oras pumapasok? Okay ka ba doon? Hindi ako 8 oras pumapasok. Oo, halimbawa, yung pasukan ay hindi ka nakarely sa 8 hours. Oo. Okay lang na. Okay lang yung ganyang system na tinatawagan ka sa bahay or may email. Hindi, sa akin, as long as hindi ko natatapos yung trabaho ko, then okay lang. Na may itanong sa akin, may itawag or email sa akin. But as long as I do my job, at the end of the day, bakit? Ano pang hahanapin nyo? Correct. Sa isang banda rin kasi minsan, you have to allow certain adjustments. Kasi Correct. kung ang makabagong newsroom sa news, halimbawa, sa broadcast industry, ay hindi na yung traditional na alam natin, na physical. So, may mga trabaho talaga na maghanda po kayo na bubulabugin talaga kayo sa ayaw nyo at gusto. Tsaka ang daming nangyayari all over the world. Kaya talagang, di ba? Again, this is depending on the circumstances na Nako. kailangan. Tita Denise, Oh. may alam ako na isang newsroom. Oh, Nako! ano? Kung lalabas ka, dapat sasabihin mo sa kanila kung anong oras ka babalik, kung ano gagawin mo para alam nila kung tatawagan ka o hindi. Na may mga kilala ko na
medyo nababother na sila at malapit ang bumigay. Kung ano yan, ibubulong ko sa'yo mamaya pag nag-break Sige, tayo. mamaya na lang yan. Ito na lang. Nakaka-stress. Ay, huwag ka ma-stress. Dito tayo sa pampaalis ng stress Yan. on the PhilStar. August 26 is International Dog Day. So, pampa-GV muna Kaya tayo. pala, nagbabanding kami kagabi ng mga alaga ko. Ayan. So, meron mga comments dito. Naku, hindi maipakita. Nasa likod ko. But, netizens posting pictures of their beloved furry friends. Ayan. Happy May Dog aw-aw ka, Day di ba, Tita forever. Denise? Wala. Wala kang aso? Wala akong aso. Why? Before lang. Pero kasi, Ano pangalan ng last pet dog mo? Callie. Ang spelling ay Nag-pass- C-A-L-I? K. Akali. Oh, she passed na eh. Bakit naman yan ang pinangalan mo? Hindi ko na rin maintindihan. Ano pa ako nun? Medyo bagets-bagets pa ako nun. Medyo goddess of destruction si Kali, ha? Sa Indian mythology. Totoo naman, all about destruction din siya eh. Kasi lahat nung kanto nung kama ko, nginat-ngat niya eh. Ay, nako. Oo, nagtitithing lang siya. Ang cute. Anong gusto mo sa dogs? What do you mean? Gusto ko yung tamad. Nako, oh, Gusto ko yung nakahigalan, tapos magpapalambing lang. Lhasa Apso ang bagay sa'yo. Or Shih Tzus. Chow kasi yung akin dati. Ay, maingay. Sa akin hindi. Ah! Oo, tapos lagi lang siya nakahiga. Pero destructive baka mo eh. Hindi kasi nga puro ngat-ngat yung kama ko. Pero mabait. Maingay siya kapag paglalabas kami. Kasi di ba very, guard dog daw Excited. yun. Ah. Originally, they say. Chow chow. Malakas bang kumain yung chow chow mo? Sakto lang, medium size lang siya. Hindi siya lumaki ng todo. Naku, tatako yan pagtanda lalo. Oo. Pero kung gusto niyo ng relax lang na dogs, hanapin niyo yung mga Lhasa Apso na hanggang sa kanilang pagtanda ay chill lang. Chill lang. Yun, gusto ko ganun, para belly rubs lang. Correct. At may exert lang sila pagpapakitaan mo nung leash. Oh, pero kung tamad ka, magtatamad-tamaran din sila. Damay-damay lang. Correct. At mas matagal ang mga buhay ng mga yun. Oh. Tandaan ninyo kung gusto niyo madurog ang mga puso ninyo, get dogs with big heads. Yung Big mga, heads. alam mo, mga bulldog yan. Mga, naku, yung masakit sa mga kalooban talaga. Yung mga labrador, mga golden retriever. Alam ba? Kasi mapapamahal ka sa Ang kanila. tagal kasi. At yung physical presence nila, para talaga siyang, alam mo yon, parang tropa mo na talaga, tapos bigla na lang mawawala sa in less than 10 years. Alak pa. Okay, at this point, pag-usapan muna natin ang nangyayari sa mundo ng sports. Correct. Swimmer Ernie Gawilan and archer Agustina Bantilok will carry the Philippine flag at the opening ceremony of the Paralympic Games in Paris. They will be joined by track and field athletes Gerald Magliwan and Sendy Asusano, swimmer Angel May Otom, and taekwondo Jin Alain Ganapin. The parade will be held from the Champs-Élysées to Place de la Concorde in Paris on Wednesday, August 28. Filipino pole vaulter EJ Obiena finished 5th at the Silesia Diamond League in Poland. He cleared 5.82 meters but missed attempts at 5.92 meters and 6 meters. Meantime, world number 1 Mondo Duplantis set a new world record by clearing 6.26 meters. Abay, grabe naman. Grabe talaga. This is Obiena's second competition since placing 4th at the Olympic Games in Paris. Mondo Duplantis, magpahinga ka naman. Todo, no? And less than 2 weeks after the Olympics, the boxing youth team of the Philippines copped 2 gold medals at the Taipei City Boxing Cup. Nick Angelo Paila and Sian Baguhin placed first in the men's 49 kilogram and women's 50 kilogram divisions. Paila was also awarded as best boxer in the tournament. Grabe. Si Duplantis may sinira na ng mga record. Sarili niyang record. After niya gumawa ng bago na ng mga record Correct. doon sa Olympics, Oo. Duplantis, pakicheck nga kung tao. Tao nga, oo nga Parang eh. hindi na tao si Tsaka Duplantis. yung photo, if you saw the photo where he broke his own world record, the previous one, ang layo. Parang Malayo? isang arm pa yung isang forearm pa yung layo. Pwede pa, no? Pwede pa talaga. Nakakainis ito si Duplantis. You've proven your point. I know. Magbigay ka naman ng daan sa iba. Konti lang. Pagbigyan mo na kayong mga French na mga pole vaulters, please, bago sila lumipat pa ng career. Alright, in show business, fans went all out in the premiere night of SB19's Pagtatag, the documentary.
Entertainment producer Von Villanario tells us more. Damang-dama ang hugot ng kanta sa bagong single ni SB19 member Stel na Di Ko Masabi. Sinulat ito na National Artist for Music na si Ryan Cayabyab. Kwento ni Stel, si Maestro mismo ang pumili sa kanya para bigyan ng interpretasyon ang kantang matagal na niyang sinulat. Patok din ang music video ng Di Ko Masabi na si Stel mismo ang executive producer. Tampok dito ang aktres na si Noor Hushmand. Ang tema ng kanta malapit din kay Stel dahil minsan na siyang nalagay sa pagkakataong hindi niya nasabi ang kanyang saloobin. Kaya naman hopeful siya na makaka-relate ang fans at audience. Bukod dito, busy rin sina Stel, Pablo, Josh, Justin at Ken sa pag-promote ng SB19 Pagtatag The Documentary. Hindi nga magkamayaw ang mga 18 sa paghiyaw sa red carpet para sa premiere night nito sa isang mall sa Quezon City. Sa pagtatag na tayo, hindi lang ang pinaplano namin. Tampok sa documentary film ang ilang behind the scenes sa planning at launching ng Pagtatag EP, pati na ang pasilip sa ilang eksena sa world tour nila sa Pilipinas, Amerika at Canada. Sa amin, kailangan mo lakasan yung loob mo. Nandito lahat ng Si Pablo, nakaramdam pa raw ng panic attacks habang nasa tour sa ibang bansa. Pero ika nga, the show must go on. Parang nawawalan ka ng gana, ayaw mo na gawin yung mga bagay-bagay. And maghahanap ka palagi ng motivation para ipagpatuloy yung mga bagay-bagay na to. Isa sa highlights ng docu-film ang issue ng SB19 sa dati nilang management at kung paano ito nakaapekto sa kanilang grupo at sa kumpanya nilang 1Z Entertainment. Basically, wala talaga kaming may ilalabas during that time. And to elaborate naman yung mga pangyayari, it's like for the confidentiality na rin po ng everyone. But for us, na syempre, I think na present naman namin ng maayos yung the story of Pagtatag. Bukod sa pasilip sa tour at pagsagot sa issue noon, hangad ng SB19 na ipakita sa publiko kung sino nga ba sila sa likod ng ingay at kinang ng industriya. Ang ilang 18 na nakanood ng docu-film, damang-dama ang hugot at kwento ng Mahalima. Siyempre po, as a fan, sobrang proud din po ako sa kanila. Roller coaster po talaga yung nararamdaman namin sa loob. After nito, biyahing South Korea ang SB19 para tanggapin ang parangal ng Billboard Korea na Voices of Asia Award sa Billboard K-Power 100. Mapapanood ang Pagtatag documentary exclusively sa mga sinihan nationwide. Ako si Von Belinario para sa 1PH. Alright, time out muna. Marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Happy anniversary, Bureau of Immigration. Good job. Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito pa sa One News. Ako po si Lord De Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. All right, the biggest story of the day is still the PNP attempting to serve arrest warrants to Apollo Quiboloy and his co-accused. All are facing a string of charges, including human trafficking. But Quiboloy supporters in the Kingdom of Jesus Christ are putting up a fight. And here's what happened this weekend in Davao City from News 5 correspondent Bril Montalvo. Ng 30 minutes, bibigyan kita ng 30 minutes dyan
papasok kami sa gusto mo. Sabado ng madaling araw, nang dumating ang nasa 2,000 pulis para halughugin ang Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin, Davao City. Dala ang arrest warrant. Pakay nilang maaresto si Pastor Apollo Kibuloy sa kasong pang-aabuso at human trafficking. Ayon sa KOJC, hindi bababa sa 18 miyembro nila ang nagtamo ng injuries dahil sa pagsalakay ng mga pulis. Isa naman ang kumpirmadong patay matapos atakihin sa puso. Sa panig naman ng PNP, 4 ang nagtamo rin ng mga sugat. Iwasan na lang po natin yung pag-resist para mas madali po yung trabaho namin. Sa kabila nito, muling nagkagirian ang mga pulis at miyembro ng simbahan ni Kibuloy kaninang madaling araw. Sa gitna ng kanilang prayer vigil, biglang nagbukas ng fire extinguisher ang mga nakabarikadang pulis. Binuksan din ng mga pulis ang Long Range Acoustic Devices o LRAD. Nagkaroon ng girian, hampasan at salyahan. May hinimatay at may nasaktan. Pero hindi nagpatinag sa kanilang pwesto ang mga miyembro ng KOJC. Ayon mismo kay PNP Chief Romel Marbil, malapitan nilang matagpuan si Kibuloy. Naniniwala silang nasa underground facility lamang siya sa KOJC compound. Gumamit na ng canine dogs, aparato para ma-detect ang heartbeat ng tao at nagpalipad pa ng helicopter para ma-survey ang nasa 30 ektaryang pasilidad pero bigo pa rin ang PNP. Pero sa gitna ng operasyon, may nasagip ang mga otoridad na mga biktima umano ng human trafficking sa loob ng KOJC compound. 2, isang mother at isang anak na 20 years old. Sila po ay nagpa-rescue sa Philippine National Police at kaya po inassist natin ang DSWD sa pag-rescue sa kanila. Sa kabila niyan, pinag-iisipan na ng legal counsel ni Kibuloy na maghain ng reklamo laban sa mga pulis. Legally, there will be a time for reckoning, no? And we can always file appropriate pleadings in court. We can always do our job as lawyers. Bumisita ang dating PNP chief na si Senator Bato de la Rosa sa KOJC compound. Magsasagawa raw sila ng investigasyon sa Senado tungkol sa ginawang operasyon ng mga pulis. As to the numbers, I cannot, kahit na sobra-sobra, I cannot say na excessive. Ang importante dyan, kung anong ginagawa kahit na 10 tao lang yan, pero puro pang-abuso ginagawa, that's excessive. Pero kahit na ilang libo yan, kung walang ginawang masama, hindi na natin makikwestiyon yung presensya nila. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5. On the third day of the PNP's attempt to serve the arrest warrants against Kibuloy and his co-accused, let's get the latest from Mobile Journal, Evan Tarinque, who's live on the ground. Evan, nasan ka ngayon eksakto at anong update dyan? Mukhang sa nakikita namin parang medyo payapa. Muna. Popular Denise, andito tayo sa may Davao mismo sa harapan. Actually, nung eskwelahan sa loob ng KOJC, no, andito tayo ngayon. Marinig din naman, tuloy-tuloy yung prayer rally nila. No? Actually, simula kaninang tanghali pa tuloy-tuloy na to. Simula kagabi pa nga actually. Tuloy-tuloy yung pagpapatugtog nila dito. At ilang beses na rin, actually may mga times na rin na parang pinapaalis na sila ng PNP. No? Kasi itong part na to ay sinarado nila. Ito kasi isang main road dito sa may Davao. So ito, nagkukos daw ng traffic. Kaya yun, they're trying na mabuksan ito ngayong araw. Pastor Denise. Okay, yan yung main highway na tama ba? Papunta raw yan sa airport. Is that correct, Ivan? Tama ka dyan, Pastor. Actually, kung ikot lang natin yung camera natin, no? Ito mismo yung exit. Ito yung exit ng airport. Tapos ito na kagad. Yung compound. No, ganyan lang kalapit. As in, katabi lang. Nung airport, itong kanilang compound. Pastor. Palinaw lang, Evan, yung mga barikadang yan ay hindi barikada ng kapulisan, kundi barikada ng mga members. Itong barikada, Pastor, ito ay kanina actually,
yung barikada na to, andun yan sa harapan. No, ito yung mga barikada ng members ng KOJC, no. Umabot yan doon, nakikita niyo yung truck na yun, hanggang doon pa. Dito bago pa mag-mall yung ganong kalayo yung barikada ng mga members ng KOJC hanggang doon sa may kabilang side. Dito naman sa may kabilang side naman, sa pagtawid ng tulay na to, and doon naman yung mga kapulisan. Pastor. Oo, Tita Denise, ang lalawak niya mga daan na yan, ha? Ivan, yung barikada na yon na sinasabi mo na actually has been adjusted already, sino ang nag-usog? Kapulisan ba o yung membro ng KOJC? And what was the reaction like by the members of KOJC nung sinabihan sila ng pulisya about it? Actually, Denise, kanina nagkaroon pa nga ng diskusyon itong miyembro ng KOJC at nung ating kapulisan, no, matagal yung usapan nila, parang 10 minutes, 15 minutes naging usapan nila. Una kasi sinabi ng PNP natin medyo nakakapagdulot daw talaga ng matinding traffic or disturbance. Yung pagkakaroon niya, yung pagsasara nga nung isang main road dito sa may Davao, no, yun yung kanilang main point. No. Kanina, in-explain na rin yan doon sa ilang miyembro ng KOJC na sinasabi na ekonomiya ng Davao daw yung maapektuhan, no? So, yun, napag-usapan nila kanina, no? And yun, mukhang successful naman yung kanilang usapan dahil nausog nga yung ilang barikada dito sa kinakatuyuan ko mismo. Denise? Oo. Okay, nakabalita tayo kanina, kasamahan natin si Marymon Reyes, ano? Nakaranas ng harassment from some members. Ikaw ba may naranasan na ganyan so far? At pag nakikita nila na ikaw ay may logo, no, ng isang news office, anong reaction ba nila? Actually, Pops Lord, intimidating kasi, no? They try to intimidate us, lalo na yung mga media workers dito. They try to intimidate, lalo na yung mga nakalabas yung mga logos natin. No? Kanina nga si Marymon, buti, nakita ko yun actually, no, first hand, no, na dinudumog talaga siya ng mga tao. And for sure, nakakatakot yung experience na yun, no? After that, dilapitan ko na talaga, we try to de-escalate kasi isipin mo, ang dami nila, dalawa lang kami actually na magkasama dito. We're trying to de-escalate lang yung situation. No? Pero yung experience na yun, very different. No? Parang, we expect na sasabihan kami ng we're biased or may other comments. No, pero yung umabot sa physikalan, we didn't expect na umabot sa ganun. Palinaw yung physikalan part, Evan, ano, nakikita natin may iba nagsiswing ng mga placards kay Marymon. Ano pa yung ibang mga hindi ba na-capture ng camera? Actually, Pops Lord, buko dito nga, meron pa siya, may humugot ng earphones ni Marymon habang she's doing her live report, no, which is nakakagulat kasi you don't do that, no? Oo. Bukod pa doon, hinampas siya ng placard, tapos nisigawan siya na lumayas ka, plus meron pa kang payong na lumipad, no? Na tumama dito kay Marymon, no? So, yun lang naman, kinausap naman namin, actually, we try to de-escalate niya, kinausap namin yung ilang miyembro na, actually, habang naglalakad siya, sinusundan pa rin siya eh. Oo nga. So, yung ganong situation, we try to dine-escalate namin, explain namin na, sir, okay lang, naiintindihan namin pag sinabihan nyo kaming bias or you do comments about us, no? Pero wag naman sana umabot sa pisikalan kasi we're doing our work. We try to make a story na patas sana. Pero yun nga, kasamaang palad, ito yung naabutan ng ating team dito. Ivan, yung mga nakausap nyong member, yung mga naka-encounter nyo, mga mangilan-ngilan kaya yan? Roughly how many members were present? And when you say you were de-escalating things, alam ko kinausap mo sila, but what worked best for them para kumalma yung sitwasyon? So Denise, kanina yung pag nandun ka kasi sa may bandang stage, no, there's plenty, nasa 20 plus, more than 20 yung mga tao, nandun siya kanina nakapwesto. So nung umalis siya doon, may sumunod na around 5 to 10 people, no? So may kita mo pa rin yung discomfort na ang daming sumusunod sa iyo and parang alam mo yun, iba yung parang may gustong gawin na bad things sa iyo. So kanina ganun, so nilapitan ko, kinausap ko siya, sinabihan talaga namin, sir, andito kami. We flew from Manila para makwento namin ng patas yung storya ninyo. Pero yun nga, ganito yung nangyayari.
Tapos in-explain din namin na nakunan siya sa live TV. No, so sinabi namin, sir, paano yun? Eto na eh. We're trying to make an objective report, pero ang nakuhaan namin is medyo violent. No? So, we try to explain na pwede natin, cool heads, kailangan natin ng cool heads, kailangan natin na palamigin yung ulo natin kasi pag ganito, bangayan lang tayo ng bangayan, walang nangyayari. And after that naman, na-explain namin yung side namin, na-explain nila yung side nila. Pero after that, napag-usapan naman natin, yun, medyo okay naman na yung usapan. After Denise. Okay, gusto ko lang malaman, Ivan, baka may nakuha ka from your discussion with them. Ano ba'y basehan nila for saying na mayroong biases? Lahat bang media makita nila ay ginaganyan nila or may mga selective lamang ang kanilang approach sa iba't ibang mga media networks? Actually, Pops Lure, kanina ang daming media practitioners yung pumunta dito and yun na talaga maririnig ninyo is bias kayo. I swear, kahit sino, kahit other entities, pero kapatid natin sa media, ang sasabihin nila, bias kayo. Curious so lang yun ako. Talaga yung unang tatatak. And yun nga. Yes, Pops Lord. Curious lang ako, yung SMNI, nagko-cover din ba? Actually, Pops Lord, halos sila nga yung merong exclusive eh. No, we try to talk to them kung pwede ba kami makapasok or makalapit nga sa stage. Pero sila nga mismo yung tumipigil. Hindi lang sa amin, hindi lang sa 1PH, but sa other media entities din. Parang pinipigilan, they're holding us back para lang makalapit dun sa main stage nila. Pops Lord. Yan ang walang bias. Alright. Alam mo, Ivan, I'm just trying to keep things light pero mabigat ang sitwasyon dyan, tensyonado, kaya mag-ingat ka lagi, Ivan. Thank you, Pops Lord. Alright, salamat. Okay. Mag-ingat kami. Yan, ang ating Mojo, mobile journalist Ivan Tarinque from Davao. Ito naman, mga kapatid, more updates sa sitwasyon dyan sa Davao from another News 5 correspondent, si Bril Montalvo. Bril, okay, sana okay ka lang ngayon. Saan ka exactly ngayon at ano ang atmosphere dyan? Lord, magandang umaga sa inyo dyan, papapunta pa tayo doon sa KOJC compound kasi kakauwi lang natin kanina ng madaling araw starting nung Friday night kasi nga babad tayo doon sa KOJC, nagbabantay tayo kung kailan maghahain ulit ng warrant of arrest itong ating Philippine National Police kaya Pastor Apollo Kibuloy at apat pa nitong kapwa akusado. So last Saturday nga nang dumating ang itong higit 2,000 kapulisan ayan doon sa labas ng compound ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Barangay Buhangin, Davao City. At pagkatapos noon ay nag-formation sila doon sa labas at eksaktong 5:00 ng madaling araw noong Sabado ay hinanap na nila at pinasok na nila ang compound ng Kingdom of Jesus Christ at hanggang sa ngayon ay patuloy ang kanilang paghahanap kay KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy. At kahapon din, Lord, ay nagsagawa ng press conference si mismong Chief PNP General Romil Marbil kasama si Police Regional Office 11 Regional Director Brigadier General Nicolas Torre III at sinabi nila ay kumpirmadong nasa loob itong si Pastor Apollo Kibuloy at alam na umano nila kung nasaan ito kinaroroonan doon sa compound at ang sabi nila ay nasa underground facility ito ng compound, Lord. Pero ang problema ngayon ng otoridad ay kung saan nila hahanapin itong entrance nga ng nasabing underground facilities kung saan ang kinaroroonan na allegedly ni Pastor Apollo Kibuloy. Bril, nakita rin natin na napakainit nung naging kaganapan dyan. And of course, yung dami ng KOJC members. Mga mangilan-ngilan ba yung present nung nandun ka sa pinaka-main area? And
Nadinig natin kanina at iba natin mga mojo, Ivan Tarinque, Meremon Reyes, nakaranas ng konting violence, pisikalan from the members. Ikaw ba ay may naranasan din ganyan? Hindi lang siya Marimon Reyes at ito ang ating mojo na si Ivan Tarinque, pati ako. Halos araw-araw akong hinaharas itong mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi lang last Saturday, hindi lang kahapon, pati nung umpisa pa lang ng pag-serve ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy or nitong lumabas nga itong warrant of arrest 2 months ago nung pumunta kami doon sa kanyang Prayer Mountain at sa kanyang Glory Mountain doon sa Barangay Tamayong hanggang dito sa KOJC compound. Nakaka-experience ako ng harassment sa panig nga ng Kingdom of Jesus Christ member. Hindi lang salita ang kanilang sinasabi na bayaran daw ang mga media, especially ang TV5, ang News 5, ang 1PH, pati ibang media. Yun ang kanilang sinasabi every time na may nakikita silang media. Kanila nga, umaga ay nagsagawa ng press conference ito nga si Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ng KOJC at bahagyang nabastos itong mga media at sa kasagsagan ng press conference, si Attorney Torion ay biglang sumulpot itong executive leader ng KOJC at biglang pinaginto ang press con at pinabog ang media kaninang umaga. Wow. Bakit daw na ginawa yun? Kasi nga, according sa yung nag-abog sa mga media, is wala naman daw katuturan na walang tama, puro fake news lang daw ang sinasabi ng media. At wala nang saysay ang nasabing press conference kasi na hindi din daw nagsasabi daw ng totoo ang mga media, ang mainstream media, ang local media, yun yung aligasyon ng mga taga-KOJC. Kaya pinahinto yung press conference kanina ni Atty. Torion. Curious ako. Ano kaya kung ano sa mga reports, halos pare-pareho lang din naman, ang tinuturo nila na hindi raw objective o parang nagkakaroon ng political na kulay sa report ng media. Na binabalita lang naman ako, ano nangyayari, anong balak gawin, ilan yung mga nasaktan, etc. etc. Yung simpleng pag-report ba ng pag-serve ng warrant ay indikasyon na ng bias daw? Yes, tama ka dyan, Lord. No, halos magkakapareho lang ang report natin from other network kasi na isa lang yung information namin. At yung allegation ng KOJC, hindi daw namin na binabalita kung ano ang nangyayari sa kanila. Ibinabalita naman namin. Ang problema lang, hindi namin mabalita kung ano nangyari doon sa loob kasi sila mismo hindi nila pinapapasok kaming mga media. O paano namin ibabalita kung ano nangyari sa loob, yung harassment nila, kung hindi naman nila kami papapasukin. At kung hihingi din kami ng mga materials, mga video sa kanila, pahirapan din ang pagtingin namin. Ipasa-pasa kami sa kanilang mga authority, sa kanilang mga kasamahan, kung sino yung authorized magbigay ng ng mga footages coming from doon sa loob sa kanilang mga miyembro. So yun ang pahirapan dito. Kaya yun yung allegation nila, hindi daw namin na sinasabi kung anong nangyari sa loob. Wala naman kaming alam kasi hindi nga sila nagpapapasok sa amin. Bril, speaking of what's happening inside the compound, yung mga trafficking victims nakita rin sa loob. Yes, tama ka dyan, kahapon nga ng umaga ay nagsadya itong pamilya ng dalawang allegedly na mga biktima ng human trafficking doon sa loob ng KOJC compound. Ito ang isang 21 years old na tubong Eastern Samar. At itong isa naman, isang babae na 53 years old na tubong Mitsaya, North Cotabato. So ang sabi ng kanilang pamilya ay nakausap daw nila ang kanilang kamag-anak doon, itong ang dalawang biktima na trafficking doon sa loob.
sinasabi na gusto na nilang umuwi sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga pamilya. Pero ang problema, hindi daw sila pinapalabas ng mga executive or doon sa KOJC compound. Kaya nagpasaklolo na itong kamag-anak ng dalawang biktima ng human trafficking dito nga sa Davao City Police Office. At yun kahapon ay naaksyonan ito ng DCPO at nakuha ang itong 21 years old na lalaki at itong 53 years old na babae na maibalik sa kanilang pamilya kahapon. Okay, Bril, bigyan mo lang kami ng siguro idea o estimate lang, no? Gaano kalaki ba yung compound na kailangan i-search ng mga police at yung regional director na yung binigay ng 30 minutes na na parang adjustment bago nila pasukin, gaano ka convenient pa ang 30 minutes or gaano ka igsi yung na oras para halimbawa kung ano man ang pwedeng preparasyon ang gawin ng mga nasa loob. Ito ba'y fair o unfair o paano? Ayon nga sa nating impormasyon galing sa Philippine National Police, ito nga compound ng KOJC dito sa Buhangin is nasa 30 hectares at meron umano itong higit 20 na mga structure at yun nga pahirapan ang paghahanap nila dito sa laki ng compound at sa dami ng structure nito. Parang hindi sapat ang isang araw, 2 araw na matuntun nila. Ito nga si Pastor Apollo Kibuloy na kanilang hinahanap at 4 na kapwa pa niya akusado. So yun yung sabi ng ng PNP. At according naman sa kampo ng KOJC, natapos na umano sila maghalughog. Let's say for example, doon sa sa paaralan dito sa loob ng KOJC, tapos nang mag-search or hanapin doon si Pastor Apollo Kibuloy, pero wala naman silang nakitang Pastor Apollo Kibuloy. Pero binabalik-balikan daw nila. Yun yung sabi ng KOJC na kampo. Pero naman, ang sabi naman ng PNP, binabalikan nila yung anuman yung na-search nila, baka daw palipat-lipat lang itong si Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng structure. Pero kahapon nga, sa press conference na isinagawa ni Chief PNP, is tukoy na nila kung saan ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Nasa loob at nagtatago ito sa isang underground facility ng compound. Ang problema ng nila, ang hinahanap nila ngayon, is kung saan yung eksaktong entrance ng underground facility. Drill, itong KOJC compound raw malapit sa airport. At kung katulad ng sinabi mo, 30 hectares, around 20 structures, mahaba-haba yung magiging search dito, no? Ano ba yung extra security around the area at yung posibilidad na maapektuhan yung mga flights? Yes, ito nga KOJC compound is magkatabi lang ito sa Francisco Bango International Airport or ito nga Davao City International Airport. At ano yung pangalan mong tanong, ma'am? Maapektuhan yung mga flights through that airport? Kagabi din ay nagda-abiso ang Davao International Airport na normal pa rin ang kanilang flight dito sa Davao International Airport. Ang problema lang is hindi makapasok yung mga sasakyan kasi abot doon sa harap ng airport ang pagbarikada ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. So ang mga pasahero is maglalakad na lang from highway going sa loob ng Davao International Airport. At kagabi din, may nakita tayo mga pasahero na may bit-bit na mga maleta, naglalakad na lang, dumaan dito sa KOJC compound, panusok doon sa entrance ng airport at maglakad na sila papasok doon mismo sa lobby ng airport. Alright. Bril, marami pa kami gusto itanong pero wala tayong oras. Bril, thanks for standing your ground pero mag-ingat ka lagi, Bril, ha? Ayan, thank you. Alright, ayo. Yan po ang ating News 5 correspondent sa Davao, si Bril Montalvo. Meantime, here's a quick rundown of more stories on One News.
U.S. Ambassador Mary Kay Carlson described as unlawful and unsafe China's action near Escoda Shoal on Sunday. This is after China Coast Guard vessels rammed and blasted water cannons at Philippine vessel BRP Datu Sanday en route to a resupply mission. The Philippine vessel was carrying members of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. The Presidential Anti-Organized Crime Commission says dismissed Bamban Mayor Alice Guo may seek political asylum in Southeast Asia. PAOC said Guo may use her money to secure protection from other countries. She's now reportedly staying in Indonesia after traveling to Malaysia and Singapore. In related news, Alice's sister Sheila Guo and Cassandra Leong have been transferred from NBI's custody at the moment. Guo will be handed over to the Senate while Ong will be turned over to the lower chamber. They are expected to face the next hearings of the two chambers of Pogos. 9 Filipino human trafficking victims have arrived in Manila from Laos yesterday evening. They were the first among 73 Filipino victims rescued from syndicates based at the Golden Triangle Special Economic Zone in Laos's Bokeo province. The Migrant Workers Department said the victims were promised work as customer service representatives in Thailand but were later forced to work as scammers. And President Bongbong Marcos ignored the media during a National Heroes event at the Libingan ng Mga Bayani in Taguig City. One reporter was heard asking the president a question about Pastor Apollo Kibuloy. Malacanang's only comment so far came from Executive Secretary Lucas Bersamin, who denied political harassment against Kibuloy. He also said to let the law take its course. The Makabayan Bloc has announced its senatorial bets for 2025. These are ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas, Kilusang Mayo Uno Secretary General Jerome Adonis, and former Gabriela Representative Liza Maza. Also included in the slate are Pamalakaya Secretary General Ronel Arambulo, former Bayan Chairperson Teddy Casino, Piston National President Modi Floranda, and Kilusang Magbubukid ng Pilipinas leader Danilo Ramos. Now you're still watching Afternoon Delight on One News. It's time for another breather. We'll be right back. August 26, 1920. The 19th Amendment to the U.S. Constitution takes effect, giving women the right to vote. Carrie Chapman Catt is one of the leaders in the women's suffrage movement. Women's suffrage is a long story of hard work and heartache. At least 1,000 legal enactments were necessary, and every one was a struggle against ignorant opposition. 2003. Investigators pinpoint what caused Space Shuttle Columbia to disintegrate on re-entry. Damage from falling debris during the launch. Scott Hubbard is a member of the Shuttle Accident Investigation Board. We concluded that the falling foam impacting the leading edge of the wing was the cause of the breach that ultimately led to the destruction of the orbiter. But investigators also conclude NASA's overconfident management and inattention to safety contributed to the loss of Columbia and its 7-person crew. And 1974. Aviator Charles A. Lindbergh, who made the first solo nonstop flight across the Atlantic Ocean, dies at his home in Hawaii. He was 72. Today in history, August 26th. Sandy Kozel, The Associated Press. And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako naman po si Lourdes Vera. At nako, oras na ulit para sa I Saw the Signs. Roll bumper. Go direct.
Current Events Edition as seen on social media. Ito na ating first photograph. Easy. Paano kumain ng... Kulay. Hindi ko na-gets. Okay, alam natin na patama ito doon sa Story of Agus. Ano? The fly... Sige. Okay, madaliin natin. Okay, ano pa? Hindi ko na mabasa, sorry. Okay, mga books ng Greenpeace. Na-take niya to dun sa book ni Sarah. Ayan may katuturan. Yeah. Oo. At hindi abot lahat yan ng 10 million pesos. Next. Okay. Eto. Nako, nalilito na ako kung ano uunahin ko para kumita ng limpak na salapi. Number 1. Nako, maging hunter kay Kiboloy. 10 million din kasi yun. Nako, ang dami niyong Lumaki sa farm katulad ni Alice. Number 3. Maging gymnast naman. Okay. Or maging writer ng children's book, 16 page lang, 10M na agad. Alam mo, pwedeng i-join yung 1 and 4. Sabi nila. Kung si VP Sara daw gusto ng 10 million, umingi 10 million. Kung sinuko niya lang si Kiboloy, 10 Meron na million siyang na siya. 10M. Pero yung number 3, mahirap-hirap yan. Oo, mahirap-hirap yan. Ako, no? Buong buhay ka magte-training for that. Correct. Kung ano man ang ginawa ni Carlos Yul, subukan ninyong tumambling ng paulit-ulit na perfect at hindi kayo nahihilot, sumusuka ng dugo. Tingnan natin kung kakayanin ninyo. And deserve ninyo magkaroon ng 100 million plus in total na mga premyo. Okay. Next. Ito, ano to? Ito ay mga... Ako, si Carlos Yulo daw kasi may mga free, mga perks. Ito kay Alice Go, a free POS complete package for Alice Go. Uwi ka na please. Sabi na isa naman sa burger daw. Free duo meal for Alice Go. Ito nga nakalagay naman doon sa Mr. Lemon Drinks. We miss you. Please claim your free drinks in our branch. Valid only today. Ito galing to sa ating Afternoon Delight viewer na si Muggsy Alcantara. Totoo kaya yan? Kasi meron talaga nung burger resto yun. Masarap dyan. Naku, may naisip ako ibang maaring ibigay kay Alice Go. Ano pa? Naku. Off-air na lang. Off-air na lang. Pero pwede rin ano ba hinahanap niya? Parang free gondola ride. Gondola ride? Oo. At pwedeng free pakulay buhok. Free pakulay buhok? Oo. Kasi uso ngayon yan, di ba? Okay. And if you've seen the signs, send them to us at afternoondelight@gmail.com. Alright, that will do it for us. Pero bago namin kayo bitawan, silipin muna natin Ganun talaga? Comments! May oras pa ba? Wala na. Bukas. Nako. Sumobra yung ganun We invite you all though to please start commenting on our Facebook page, the live, and on YouTube at babasahin namin ang inyong mga mensahe. Again, that will do it for us. Ngayon pong edisyon na Afternoon Delight this Monday, August 26. Thank you. I'm Denise Tan. At ako po si Lourdes Vera. Magsama-sama po ulit tayo bukas, alas 2 po ng hapon hanggang alas 3. Have a great, long weekend and it's your last day. Sana all.